Kaibigan, sabi sa talata ay huwag kang manghinayang dahil ang mawalan ng buhay para sa Panginoong Yesus ay siyang magkakaroon nito. Now, maaaring sinasabi mo na, ang dami na nga nawala sa buhay ko, Kuya Mike. Ano pa bang gusto ng Diyos na mawala? Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng anak, nawalan ako ng trabaho, kalusugan at peace of mind. Nawalan na din ako ng kaibigan. Kaibigan, alam mo ba na ang kabuuang meaning ng mabuting balita ay patungkol sa pagkawala? Una, namatay ang Panginoong Yesus para sa atin at ngayon, tayo naman ang mamamatay para siya ang mabuhay sa atin. Ang sentro ng mensahe ng gospel ay pakikipagpalitan, exchange. Tayo ang dapat na parusahan ng kamatayan pero nakipagpalit ang Panginoong Yesus sa atin at siya ang namatay. At tayo naman ngayon na may buhay na walang hanggan na dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus ang magbibigay naman sa Kanya ng ating buhay. Siya na ang masusunod sa atin, siya na ang mabubuhay sa atin mula ngayon. Ang mensahe ng gospel ay nagsisimula sa krus, ang kamatayan. Kaya kapag may nagsasabi sa iyo na ang gospel ay patungkol sa blessing dito, blessing dyan, na makukuha mo, mga tagumpay at sarap ng buhay ang ibibigay sa iyo, kapag lumapit ka sa Kanya, ay mag-isip-isip ka kasi hindi yan ang mensahe ng krus. Kapag hindi sinasabi sa iyo na kailangan mong mamatay para ang Panginoong Yesus ang mabuhay, ay hindi yan gospel. Ang totoong nanampalataya at nagsisi ay tatalikuran ang lahat para lang makasunod sa Panginoong Yesus. Now, ito yung problema. Pupunta tayo sa church o sasamba sa online. Pero iniisip natin kung ano makukuha sa Diyos at hindi iniisip kung ano ang maibibigay mo sa Kanya. Iniisip mo ang blessing ng pinansyal, blessing sa relasyon, blessing sa iyong mga plano at iba pa. Kaibigan, ang totoong pagsamba sa Diyos ay pagbibigay ng iyong sarili sa Kanya. Lahat ng meron ka at buong pagkatao mo ay iniaalay mo sa Kanya. Bakit? Dahil siya ang Diyos na lumikha at nagmahal sa iyo. At totoo naman na dahil mahal ka ng Diyos, ay ibibigay niya din ang lahat ng pangangailangan mo. Pero hindi ito yung tamang motivation kung bakit ka sasamba at susunod. Sasamba ka at susunod dahil minahal ka niya at inalay niya ang buhay niya para sa iyo. Kaibigan, mahal kita. Kaya sinasabi ko na sa iyo ngayon na kung lalapit ka sa Diyos, ay lumapit ka para mawalan at hindi para makakuha. Kaya mas makakabuti kung tatanungin mo ito sa sarili, ano ang iniingatan mong mawala sa iyo kaya hindi ka magamit ng Diyos? Minsan yung dinadalangin natin sa Diyos ang nagiging dahilan para hindi tayo mamatay sa sarili. Lord, alisin mo ito sa buhay ko. Lord, baguhin mo siya. Bakit hanggang ngayon ay ganyan pa din ang ugali niya? Lord, hirap na ako sa sitwasyon na ito. Alisin mo na ako dito. Kaibigan, ramdam ko yung hirap ng damdamin mo. Pero kung papalitan mo ang iyong panalangin ng pagtanggal ng Diyos o ibahin ng Diyos ang sitwasyon mo, at sa halip ang ipapanalangin mo ay acceptance. Kapag pinapanalangin mo ang pagtanggap sa sitwasyon mo ngayon, kahit pa nga ito ay masakit, ay makakaasa ka ng victory. Kaya ka nai-stress, kaya ang dami mong nararamdaman, kaya patuloy kang may conflict, ay ayaw mong tanggapin ang nangyari at mag-let go at sumunod sa Diyos. Kaibigan, gawin mo yung panalangin ng Panginoong Yesus. Sabi sa 1:12-27, sinabi pa ni Yesus, nababagabag ako ngayon. Sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap? Hindi, dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Grabe, gusto sana ng Panginoong Yesus na hindi na niya daanan ang paghihirap sa kamatayan. Pero, ang ginawa niya ay acceptance, na kailangan niya talagang daanan ito upang magkaroon ng kapatawaran para sa mga naliligaw. Tinanggap ng Panginoong Yesus ang sobrang sakit ng kamatayan na dadanasin niya. At ngayon ay inaasahan niya na may mga bagay kang dapat ding tanggapin at daanan para magawa ng Diyos ang layunin niya para sa iyo. Alalahanin mo na ang kapalit ng acceptance ay victory. Kaya nga, suriin mo ang iyong buhay. Maaring ito yung season ng buhay na hahayaan ng Diyos na mangyari ang isang bagay. Pero ito yung maganda dahil pagtapos ng final test na yan ay mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Gaya nung nag-glorify ng Panginoong Yesus ang Ama dahil sa pagtanggap ng nangyari sa Kanya. Lahat ng nangyari sa iyo, lahat ng disappointment, lahat ng discouragement,
lahat ng luha, lahat ng iyak, lahat ng sakit ng loob, lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng kaibigan na nang iwan sa'yo, lahat ng miyembro ng pamilya na nang iwan sa'yo, lahat ng nagduda at hindi naniwala sa'yo, lahat ng kaaway na nagtawa sa'yo ay may dahilan at maaring hinayaan ng Diyos na mangyari ito dahil gusto niyang parangalan mo siya sa buhay mo. Ha? Paano nangyari na mag-glorify ang Diyos sa kahirapan na pinagdadaanan ko? Kaibigan, ganito yun. Kung matututo kang tatanggapin ang nangyari, matututo kang mag-let go. Lord, ayoko itong nangyayari pero kung itong desisyon mo ay patuloy kong susundin ang kalooban mo kahit masakit. Niloloko ako ng aking asawa pero mamahalin ko pa din siya. Lord, ganito ginawa sa akin ng taong ito pero hindi ako gaganti. Ipapanalangin ko na makilala ka nila at magkaroon din sila ng relasyon sa iyo. Kaibigan, mag-glorify ang Diyos sa buhay mo dahil ang pag-accept at pag-let go mo ay victory. At pagtapos ng mga kahirapan na ito, ay ang mga taong nakapaligid sa iyo ang magsasabing kagagawan ito ng Diyos sa buhay mo. Yan si kapatid, tapat ang Diyos sa buhay niya. Purihin ng Diyos sa kanyang testimony. Wow, ganito pala ang ginagawa ng isang tagasunod ng Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos. Gagayahin ko siya. Kasi kung ginawa sa kanya ng Diyos ang bagay na iyon, ay ganon din ang gagawin sa akin ng Diyos. Ating natutunan na kung lalapit ka sa Diyos, lumapit ka para mawalan at hindi para makakuha. Ano ang iniingatan mong mawala sa iyo kaya hindi ka magamit ng Diyos? Paano mo ito isasakatuparan sa iyong sarili? Ang pahayag na ito ay dapat nating ipalawig at ibahagi sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Naisip mo na ba kung kanino mo ito ibabahagi?